Mga lodi kong biyahero, nasa Terminal 2 tayo ng Ninoy Aquino International Airport dahil ang ating lakad ngayon ay sa probensya ng Bohol kung saan, ito ang aking lupang sinilangan. Halina't papasok na tayo sa passengers lounge ng departure area. Let's go mga kabiyahero. Bagamat 10 o'clock ang aming flight, ngunit alas 6 pa lamang sa kasalukuyan ay narito na kami dahil may appointment din ng alas 7 ang naghahatid sa amin. Kaya may 4 na oras pa ang aming paghihintay dito. Kahit ang mga boarding pass booth ay closed pa ito. Paman, mas mainam pa rin ito kaysa sa aming kasamahan na alas 6 pa ng hapon ang flight ngunit nagkandara pang makarating sa airport ng alas 4 ng umaga, ayon sa kanya ay inakala niyang alas 6 ng umaga ang schedule niya. Ewan ko ba sa taong ito, bahala na siya sa buhay, basta kami ay aalis ng alas 10 kung hindi madidelay. Sa wakas, sa loob ng 2 oras, nakasecure na rin kami ng boarding pass. Yes! Kaya tumuloy na kami sa may boarding gate para doon na naman kami maghintay sa may waiting area. Nakarating nga kami sa waiting area na ito, ngunit katakot-takot na inspection sa aming daladalang hand carry bag. Nagtataka ako kung bakit di ako pinaalis ng security officer, mayroon daw bawal na bagay na nasa loob ng aking bag. Kaya medyo kabado ako baka ma-offload ako, o kaya magkaroon pa ako ng kaukulang kaso. Nang halugugin nila ang aking bag ay wala naman silang nakita, kaya tinanong ko kung ano ang kanilang hinahanap. Nang sabihin nila na isa itong gunting, ay doon ko na naalala na may gunting pala ang notebook na matagal nang nasa nasabing bag, ngunit nakaligtaan kong alisin ito. Buong akala ko na ako lang may problema sa pagpasok sa nasabing boarding gate, ganun din pala ang isa kong kasama na nakitaan naman ng 5 perasong lighter. At yung isa naman ay na-frisking o body search kaya tuwing papasok sa gate ay tutunog ang security sensor dahil naman ito sa suot-suot niyang relo na hindi niya naisama sa mga gamit niya na kailangang dadaan sa x-ray machine. Kaya tawanan na lang kami nang makarating sa may waiting area, sayang nga lamang dahil hindi ito documented dahil wala na sa isip ko na mag-video pa dahil na rin marahil sa di maipaliwanag na naramdaman sa pangyayaring ito. Sa ilang beses na rin akong bumibiyahe, ay ngayon lang ito nangyari sa akin, kaya naisip ko tuloy kung ano pa kaya ang mangyayari sa aming pagbiyahe. Kaya samahan nyo na lamang ako kung ano pa ang maging nakakatuwang mangyayari pagdating namin sa Bohol. Mabuti na lamang at saglit lang kaming naghintay at boarding time na, mga ilang minuto ang nakalipas ay nasa loob na kami ng eroplano. Maya-maya, habang hinihintay ang aming pag-alis ay ipinapaliwanag naman ng mga stewardess ang mga safety measures, mga do's and don'ts habang lulan sa isang aircraft. Ilang sandali pa ang lumipas ay naramdaman kong pumihit at bahagyang umusad ang eroplano, marahil ito'y isang hudyat na ready na ang pag-alis nito. Maya-maya ay umusad na itong tuluyan tungo sa may runway upang kumuha ng buwelo para sa aming pag-take off. At hindi nga nagtagal ay nagbigay na ng hudyat ang piloto at sinasabing didiliman ang ilaw at off o kaya'y set to airplane mode ang lahat ng mga electronic device sa loob ng aircraft for safety reason. Sa loob ng 1 oras at 5 minuto ay lumapag na ang aming sinasakyang aircraft sa Panglao International Airport, sa Panglao Island sa probensya ng Bohol. Di ko lubos maisip kung bakit itong mga pasahero ay laging nag-uunahan sa pagsakay man o maging sa pagbaba na tila bagang mauubusan ng isang bagay. Kapansin-pansin pa nga itong aking mga kasama na nasa aking unahan, tila hindi kami magkakilala at parang napakalaki ng tampuhan ng bawat isa. Naiwanan na nga ako, ngunit hinayaan ko na lamang dahil pagdating sa labas ay maghihintay din naman ang mga iyan. Ngunit napapansin kong unti-unti na akong napalayo sa kanila kaya pinagsikapan kong maunahan sila, at dinaglaon ay ako na ang nauuna. Okay lang naman na maunahan ko sila dahil hagip naman sila ng aking camera. Hanggang makababa kami tungo sa may baggage claim area, kung saan nandun ang conveyor na maglalabas ng aming check-in baggage. Habang hinihintay ko ang aming bagahe ay nagsipuntahan naman itong aking mga kasama sa comfort room, marahil sa tawag ng kalikasan. Maya-maya pa'y lumabas na kami ng arrival area para doon na namin hintayin ang pinakamalakas kong pinsan na susando sa amin. Hindi naman kami naghintay na matagal dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay tanaw ko na ang aking pinsan na dala niya ang kanyang limousine, kotse pala. Ito nga pala ang kotse ng aking pinsan na siya naming sasakyan tungo sa aming paruroonan. Pagkatapos magkamustahan at nang mailagay na ang aming mga daladalahan ay sumakay na kami. At hanggang sa daan habang tinatahak ang highway mula sa isla ng Panglao tungo sa mainland ng Bohol, ay tuloy pa rin ang kamustahan at kung ano-anong huntahan. Habang sa kasarapan ng kwentuhan ay hindi maiwasan na mayroong nakakaramdam ng gutom. Kaya kailangan na naming humanap ng magandang makainan na angkop naman sa aming mga panlasa ang recipe na ihahain sa amin.
Habang binabagtas namin ang kahabaan ng highway ay nagmamasid naman kami sa aming dinadaanan nang sa ganon ay makahanap na ng kainan upang maibsan man lamang ang nararamdamang namin gutom. At di nga naglaon ay naispatan namin ang isang barbecue house. Pagkahimpil ng sasakyan ay dumiretso na kami sa table na ma-accommodate kaming lahat at maya-maya'y nilapitan na ng isang waiter. Ngunit ang isa kong kasama ay biglang naglabas ng baon kaya medyo napangiti naman itong si Manong waiter. Lalo na nang sabihin ng kasamahan ko na kung maaaring ipainit itong kanyang baon na mula pa sa Manila. Kaya pati ako napangiti na rin sa tinura ng kasamahan ko. Kaya nanahimik na lamang ako at naghintay na lamang kung ano ang order ng mga boss at madam na aking kasama dahil makikikain lang naman ako kaya pinaubaya ko na lamang sa kanila. Okay naman sa kainan na ito dahil satisfied naman kami kung panlasa ang pag-uusapan. Kaya nga lang, may kabagalan ng mga service crew dito, dahil halos tapos na kaming kumain ay saka lamang na-served ang order naming sizzling pusit. Di na kami nag-aksaya pa ng oras pagkatapos kumain dahil medyo malayo pa ang aming lalakbayin na may humigit kumulang 100 kilometro pa ang layo at may 2 to 3 hours pa ang travel time depende sa traffic situation. Dahil nakakain at busog na, kaya tuloy pa rin ang kamustahan at kwentuhan ng kung ano-ano. Habang ako'y nalilibang naman sa mga magagandang tanawin sa paligid ng aming dinadaanan. Lalong-lalo na sa pagtawid namin sa tulay na nag-uugnay sa pagitan ng Panglao Island at ng Bohol Mainland. At pagkatawid naman namin sa nasabing tulay ay binabaybay naman namin ang Bohol Circumferential Road hanggang marating ang Gindulman na siyang bayan na aming paruroonan. Samahan nyo na lamang po ako at maraming salamat, sana ay naibigan nyo ang aking travel video. Kung may tanong, puna, o suggestions ay i-comment po lamang sa ibaba at sisikapin kung matugunan ang inyong mga katanungan. Antabayanan nyo na lamang po ang karugtong ng aming Bohol Adventure hanggang sa bukid kung saan ay ang kinalakihan kong lugar. Kung nais nyo naman na ganitong uri ng video ay malugod ko po kayong inanyayahan na dalawin ang aking munting bahay sa YouTube. Thanks again and God bless you all.